Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Lilibet Lim. Sabi niya, mga bashers, ano bang nagawa ni Kim at ganyan na lang ang pangbabash ninyo? Tinapakan, inape, minura ba kayo? San ba lulugar si Kim kung kayo naman ay mga bayaran hanggang saan ba kayo magpapabayad? Di kayo na iba sa mga kurakot na senador. Ang Diyos ay di natutulog, lahat ng mga ginagawa nyo ay babalik yan sa inyo. Sige lang, Bashpa at yung nagbabayad sa inyo, sumikat na ba? Alam ng Diyos kung gaano nyo alipustahin si Kim, na para bang ang lilinis nyo, isipin nyo lahat na mga ginawa nyo ay may kapalit. Diyos na ang bahala sa inyo. Iluklok nyo ang sarili nyo sa inggit dahil kahit ano ang gawin nyo, Kim Pao forever at di kami magbabago. Sa hirap at sa ginhawa, lagi kami magkasama. Love you, Kim Pao. Enjoy, love each other every day. Take care and God bless you both always. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Lilibet. Yes, tama po kayo. 'Di ba? Ano ba yung ginawa ni Chinita Princess sa kanila para ganyanin po nila si Kim Cho? Samot-sari pong pambabatikos, minumura pa nga po mga kakimpaw, at habang napapanood ko po yung mga ganoong sinasabi nila kay Chinita Princess, ako po yung nasasaktan mga kakimpaw kasi si Kim naman bumoses lamang po siya sa kanyang paninindigan, 'di ba? Wala naman siyang masamang ginawa, pero hanggang doon na lamang po talaga ang mga pambabatikos na nakukuha po niya sa mundo ng social media. Pero wag kayong mag-alala mga kakimpaw dahil kaya-kaya naman po ni Chinita Princess ang kanyang sarili dahil sa loob ng 20 years, talaga namang subok na po natin ang kanyang katatagan pagdating sa mga pambabatikos. So maraming salamat po sa komento, Ginang Lilibet Lim. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to, at unahin na nga nating pag-usapan itong nakaka-proud lang naman na ginawa ni Chinita Princess dito po sa Paris, France. Sobrang dami pala talaga niyang ginawa dito mga kakimpaw. So unang-una, nag-aral siya ng entrepreneurship, 'di ba? Nag-aral ng pagluto ng pastries, nag-photoshoot for birthday, nag-photoshoot for business niya. So, hindi lang siya basta nag-aral doon, hindi lang siya basta nag-vacation doon, kundi wala siyang sinayang na oras at pagkakataon habang siya po ay nasa Paris, France. Tunay nga pong madiskarte at may dugong Chinese talaga itong si Chinita Princess. Yung tipong business is life pa rin po talaga para sa kanya kahit na nakabakasyon po siya. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang malaking sampal sa mga bumabatikos kay Chinita Princess. Ayon nga dito, bongga talaga ni Kim na sa tuwing may kaganapan sa buhay niya na may mga taong hindi masaya sa mga post niya na binibira talaga siya at kino-question ang katalinuhan niya, bigla-bigla ay may mga bagong swerte na dumarating. Yes, matapos ngang laitin, talakan, birahin ng mga bashers si Kim dahil sa post niya sa X, heto at may bago na namang biyaya na dumating sa kanya. So pansin nyo ba yun mga kakimpaw? Every time po na binabati ko si Chinita Princess, lagi pong may bagong blessings. Kaya ang resulta, lalo pong naiinis yung mga bashers, 'di ba? Kasi the more na binabatikos nila, ang kapalit noon, napakaraming blessings for Chinita Princess. Kaya ang choice lang ng mga bashers ngayon ay tumigil sila or magpapaula ng blessings for Chinita Princess. O 'di ba mga kakimpaw? Kaya sige, mangbatikos pa kayo para mas maraming blessings at balik niya na kay Chinita Princess. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa isang lumang picture ni Kim and Paolo Avellino
Taong 2015 na kung saan ay nagsisirculate ngayon sa mundo ng social media dahil sinashare ito ng mga Kim Pao fans yung screenshot po ng naturang picture. So mababasa dyan mga ka-Kim Pao ang hashtag Kim Pao Team Up. Why not? Ano sa tingin nyo? So, 2015 pa lang mga ka-Kim Pao, hindi na po nakapagpigil or nakapagtimpi pa ito nga si Paolo Abilino na ipagsigawan na gustong gusto niya talaga si Kim Chiu at siya talaga ang gumawa ng way, di ba? Para mabuo po ang hashtag Kim Pao. Siya talaga ang founder niyan 2015 pa lang po. Ang tagal-tagal niya talagang nag-antay dito, no? At nagmakaawang ipareha, di ba? Dito kay Chinita Princess. Kaya thanks God at natupad naman ito, kaya malabo na po talagang magkahiwalay pa no or pakawalan pa ni Paolo si Kim Chiu dahil ang tagal niyang hinintay itong pagkakataong to. Na para bang halos lumuhod po si Paolo Avellino para po kay Chinita Princess sa management po ng ABS-CBN nung time po na lumipat siya 'di ba sa ABS-CBN from GMA Network. Si Kim Chiu po agad yung kanyang bukang bibig. Kaya hindi nakakagulat mga ka-Kim Pao na mala prinsesa po talaga ang trato ni Paolo Avellino kay Chinita Princess kasi ang tagal niya talagang inantay na mangyari po ito at hindi lang sila basta nagkapareha ha, hindi lang basta nangyari ang hashtag Kim Pao, kundi nagkaroon pa sila ng mas malalim po na relasyon na papunta nga po sa church wedding. Marami nga po nagsasabi na sobrang worth it yung pag-aantay ni Paolo Avellino ng napakahabang panahon dahil nakuha niya finally yung gusto niyang mangyari. Kaya pala todo protekta po si Paula Avellino sa relationship na meron sila ni Kim Chiu, masyado nilang pinaprivate, 'di ba? Para po maprotektahan at syempre maingatan po ni Paolo yung mga nangyayari po sa relasyon nila ni Chinita Princess. Unlike po sa mga fast relationship ni Paolo na talagang 'di ba, talagang binabandera niya pero pagdating kay Kim Chiu, todo ingat siya mga kakimpaw. Na tila baga ayaw niya na pong pakawalan talaga si Chinita Princess na ito talaga yung gusto niyang mapangasawa at pakasalan. 'Di ba mga kakimpaw? At syempre bumuo sila ng masayang pamilya. Kaya yung ibang netizen naninibago ngayon kay Paolo Avellino. Sabi bakit daw hindi si Paolo masyadong vocal pagdating kay Chinita Princess. So yun pala yung dahilan dahil nag-iingat lamang si Paolo Avellino sa mga po pwede pong mangyari sa relasyon nila once na ito ay ipubliko niya, 'di ba na wala na yung privacy unlike doon sa mga ibang artista na kalaunan naghiwalay din po. So, syempre, ayaw po mangyari nun ni Paolo Avellino sa relasyon nila ngayon ni Chinita Princess. Kaya hanggang doon na lamang po yung pag-iingat na ginagawa ni Paolo sa relasyon nila ni Kim Chiu. So, naiintindihan ko at naunawaan ko mga kakimpaw kung bakit ganito katindi at kalala yung pag-iingat ni Paolo kay Kimi. Kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.